Isa pang kumakalat na balita po, naku po, mga bossing, umuugong na usapan na mukhang si Amy Marcos ay ang bet ng mga DDS patakbuhin sa pagka-presidente, mga bossing Chief Amo, sir. No? Kung sakali daw po na mai-impeach si Sara Duterte, anak ng tinapa kayong mga DDS. Mas nauna ko pang narinig etong pangalawang solusyon ninyo, itong solusyon ninyo kung sakaling hindi manalo si Inday Sara Duterte sa impeachment versus doon sa mga depensa ninyo sa impeachment. Baka naman po talagang etong mga ito, wala naman po talagang mga depensa, mga kababayan. O di po ba? Kaya po puro teknikalidad ang mga dinadali. Puro po yung kapag ka natalo, eto na, sige, iba na lang ang patakbuhin natin. O eto daw ho, mga bossing. Magkakaroon na naman tayo ng analisasyon po sa 2028 na eleksyon. Sabi dito, Corrupt Republic, umuugong ang usap-usapan balak umano ni Senator Amy Marcos na tumakbo bilang presidente sa 2028 kung ma-impeach si VP Sara Duterte. Oh, naku, baka iniisip ngayon ni Amy Marcos, sana ma-impeach, sana ma-impeach, sana ma-impeach. Sino ba naman pong politiko ang hindi nangangarap maging presidente, mga bossing? Oh, di ba? Yari yan. Kapag ka etong mga ito, mga kababayan, nagkanya-kanya ng kanilang mga hangarin sa buhay, no, maiisip. Si Marcoleta, maiisip, naku, ako ang pinakamalakas na senador sa mga DDS. Tumakbo kaya ako sa pagka-presidente? May mga magbubuyo kay Marcoleta. Ngayon naman, si ano naman, etong si Amy Marcos, naku, ako ang friend ni Sara Duterte. Pag na-impeach siya, tatakbo akong presidente. Naglabo-labo ho sila. Naghati-hati ho sila doon sa boto ng kakarampot na mga DDSO. Yari na. Kawawi ang mga DDSO, mga bossing, di ba? Ayon sa ilang political circle daw po, mga bossing, kabilang siya sa mga pinagpipilian kasama sina Senator Dante Marcoleta, Robin Padilla. Mag-imagine nga ho tayo, Ma'am Neng Gigi. Mag-imagine tayo. Imaginein po natin ng ating Pangulo na ngayon, kunyari 2028 na po ngayon, ay si Robin Padilla, mga kababayan. Magbigay kayo ng opinion nyo dyan sa comment section, no? Tapos isa-isa kong babasahin. Para ano, kasi ang nakikita ko, kung si Robin Padilla ho, mga kababayan, nako, baka yung sinasabing probinsya tayo ng China, matuloy na yun. No? Yung baka si Tariela, sibak na sa pwesto niya. Diba? Yan yung mga talagang pinanggigigilan ng Robin Padilla, mga bossing, no? Sabi, baka ang pambansang gulay na, sili. Uy, loko-loko kayo. Bakit naman papalitan yung pambansang gulay? Ba't papalitan? Ba't magiging sili? Kayo talaga. Sabi ni Jorge Edralin, mahati ang boto nila pag ganyan. Kaya mananalo, pink at red. Pwede. Sabi ni Jorge Edralin ulit, Senator Robin, naku, masahol pa yan sa World War III. Naku, mukhang hindi aabot. Baka magpasakop na lang bigla ho ito. Di ba? Isa din ho si Robin Padilla Siya nagsasabi na Bonifacio. Idol na idol si Bonifacio. Pero wag ka ho, mga kababayan. Takot na takot sa China. Di ba, Marge? Sino pa? Bagsak ang Pinas kapag ka si Robin ang president, sabi ni Annalyn Ando. Tingin ko nga ho, ganyan. Sa mga nakikita nating mga komento pa lang po ni Idol di po ba, mga kababayan? Sa mga nakikita pa lang po natin, mga bossing, parang wala nang patutunguhan ang ating bayan. Sabi ulit ni Jenny Ramos, Sir Mark, dito na lang ako sa totoong province of China kung siya lang din ang Pangulo. Saan po ba? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Ako siguro, dito na din kami nakatira Baka dito baka tuloy. O kaya magpalit na lang ako ng citizenship, Dito na, tuluyan ko na.
Parang wala ng kapag-apag-asa ang Pilipinas kapagka ho gano'n ang nangyari, mga kababayan. Biruin mo. Pero siyempre ho, mga bossing, kaya ko sinabi na mag-imagine tayo, imahinasyon lang naman po 'yan, eh. Mukhang malabo naman pong mangyari 'yan, mga kababayan. Mamaya explain ko. Anak ng puta, oh, pati si Boy Saksak nandito, kasama pala si Boy Saksak. Pati pati pala si Boy Saksak, eh, kasama doon sa pinagpipilian nila na maging presidente, oh. Iba't iba ang ano, iba ang topak nitong mga DDS na ito. Si Boy Saksak nga, 'di ba ano sabi ng Vice Presidente, mayroon pong 3 Duterte na tatakbo sa pagkasenador sa darating na 2025. Hindi lumabas, hindi umangat. Hindi man lang pumanik yung pangalan ni Boy Saksak at kasama si Barbie. Ang lumabas lang ho ay si dating Pangulong Duterte kaya hindi nila itinuloy 'yan. 'Di ba? Hmm, yung speakership, yung pagiging speaker pa nga lang po ng Kongreso mukhang bomalabs na mga bossing, pagkapangulo pa. Sagutin niya muna yung hindi siya parte ng triad, ipakita muna niya yung tattoo niya, sa likod. Sagutin muna nila yung mga magnetic lifter, baka sakali makalusot kung maipapaliwanag nila. Oh, yung mga bagay na binanggit ko. Oh, 'di po ba kasama si Pulong, 'no? Baka si Barbie nandito din, ha? Pero sa grupo, tila nangunguna si Amy Marcos dahil posibleng makuha niya hindi lang ang boto ng DDS kundi pati Solid North. Puta, no, damay pa yung Solid North. Umaasa pa pala itong si Amy Marcos o yung mga DDS na iboboto ng Norte si Amy Marcos. Oh, eh, sa lahat ng Marcos ho yata siya yung pinakasusuklaman noon ng mga taga-Norte, mga kababayan, eh. Oh, 'di po ba? Biruin mo, tignan mo naman kung ano-ano ginagawa ni Amy Marcos. Nawala na ang tiwala ng mga loyalista kay Amy Marcos. Yung iba itinakwil na ho sila. Itinakwil na siya. Yung iba nga sinasabi, iba yata talaga tatay nitong si ano, eh, si Amy Marcos, eh. 'Di ba? Kung aasahan niyo boto ng loyalista, aba maghunos-duly naman kayo. Mahirap po yang sinasabi ninyo, mga kababayan. Oh, Rodante Marcoleta, Sara na lang, sige Sara na lang ho mga bossing. Kunyari nakalagpas, kunyari lalampasan yung impeachment ho mga boss, no? Oh, sige. Kunyari nalampasan yung impeachment ng Vice Presidente. Eh, paano kapagka natuloy yung sumusulong o isinusulong na Leni Robredo sa pagkapresidente? Naporsige si Attorney Leni Robredo na tumakbo pagkapresidente. Tapos ang naging tandem si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-vice presidente. O paano na yan? Eh di wala na. Ngal-ngalan, iyakan na. Bakit po? Easy lang. Uulitin ko na lang sa inyo ulit, mga kababayan. 20 milyon yung mga kakamping ngayon, no? Tapos tayo 31 milyon, hindi naman ako kagaya ng mga DDS na sasabihin ko, oh 31 milyon tayo, 31 milyon tayo, na alam ko kahit papaano madaming mga DDS ang hindi naboboto kay Pangulong Bongbong Marcos na kasama doon sa suma total ng 31 milyon, eh sabihin ko na lang 11 milyones yung nalagas. Tayo 20 milyones, yung kakamping 20 milyones. Natural lang po mga kababayan na yung kakamping ang iboboto niyang Vice Presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Alangan namang iboto niya ng mga kakamping si Marcoleta, si Robin Padilla. Eh hindi naman po bobo ang mga kakamping, di ho ba? Oh, natural ang pupuntahan niyan eh yung si Pangulong Bongbong Marcos. Mark, paano ka naman nakasigurado na iboboto niya si Pangulong Bongbong Marcos? Eh sino ang iboboto? Si Marcoleta, si Robin Padilla? O kung si Amy Marcos ang maging Vice Presidente ni Sara Duterte? Mas pupunta sila doon sa kahit papaano nakita nila na maganda ang ginagawa, lalo na itong panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. O di po ba? Pag nagtandem lang ho yan, kami na mga nasa pula, sino iboboto namin na presidente? Eh natural lang po.
di si Attorney Leni Robredo kung siya ang katandem ni ng Vice Presidente ho, mga kababayan. Ganun lang yun kasimple. Di po ba? Kung sino i-endorse ni President, doon ako, sabi ni Sir Archie Beroya. Malamang po ang mga kakamping, ganun din po. Kung sino ang katandem ni Attorney Leni Robredo, o kaya, o sige, example na lang, hindi tumakbo si Attorney Leni Robredo sa pagka-presidente. Itinuloy niya yung kanyang sinasabi na doon lang siya sa Davao. Sa Davao, sorry. sa Naga. Kung ang tumakbong presidente si Risa Ontiveros tapos vice si Pangulo, wala pa din ho. Ligwak pa din ho itong mga bossing. Kasi sa kanila, sila na lang eh. No, singit ko lang ang fake news ng JOF dito, Caraga, Davao Oriental na balita. Fake news kasi, INC. Naku, may nag-fake. Wag na kayong magtaka dyan ho. Hilig at gawain po ng mga DDS yung mga ganyan. So, hayaan nyo na po at wag na kayong magreklamo. No? Masanay na lang po kayo mga kababayan